ito pong pagpapadala ng isang Pilipino sa ICC, alam Ano mo man ba? ang kanyang katayuan sa buhay, ano ang kanyang pwesto sa lipunan. Okay? Dapat talaga dumaan sa korte ng Pilipinas. Hindi po pwedeng direkta. Yan yung ating ipiniliwanag noon eh. Okay. At ito naman po ay lalong pinagtibay ng inilabas na desisyon. Hindi naman ito desisyon parang guidelines ng Korte Suprema. Siguro na marami na rin nagtatanong, paano nga ba ang pagpapa-extradite? Paano ba dinadalang isang Pilipino may kaso sa ibang bansa? Anong mga dapat sundin? May pinag-ugatan ba? Bakit nagpalabas ng ganitong guidelines ang katastasang hukuman? May petition ba? May nagano ba? May lumapit ba sa kanila? Hindi sinabi, Jen. Hindi sinabi. Pero matatandaan po natin na hanggang ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, sa The Hague, Netherlands, ay isa ring question na legal, may legalidad na, may question legal pa rin dyan na nakabinbin pa sa Supreme Court. At yan pinagtatalon-talunan din ng mga abogado at mga legal luminaries sa ating bansa. Nelson, At tandaan niyo, Jen, ito pong inilabas ng Korte Suprema, hindi po ito bagong batas. Hindi sila gumagawa ng batas, di ba? Totoo. Ang ibig sabihin lang ito, mayroon ng mga batas na pinagbatayan at nilinaw na lang nila kung paano dapat ipatupad ito. Okay. Ibig sabihin yan, kung meron kang i-extradite, kahit wala itong regulation na ito, at susundin mo ang batas natin, dapat ganito mo ginawa. Ayun. Hindi ba? At ito pala, adbang pala ito, yung 15 maestrado. Nung nag-approve, ha? Okay, tama. Ito po ang Rules on Extradition Proceedings. Para daw bago nga, October 27, kahapon lang talaga pala nila ito napagtibay. Pero dated April 8 pa nilabas lang kahapon Okay. Kasi baka sabihin ng iba, bakit sinikreto? Iso ngayon yan, Iso ngayon yan sinikreto. Bakit ba siya sikreto? Ayan, basahin nyo na lang. Ito po isinapubliko na po ito. Yan. Ganito po ang nangyari. Ang extradition, eto na yan do'y tumutukoy sa pagpapadala ng isang tao mula sa Pilipinas. Ayun. Hinihingi ng isang estado o ng isang bansa. Request ng estado, state. Na doon siya dalhin at isailalim sa paglilitis. Investigasyon o anuman. Yan, to place them at the disposal of foreign authorities. Ayun pala ang ibig sabihin, Okay. Ang extradite naman ay yung sino mang individual na pinaniniwalang nasa teritoryo ng Pilipinas na hinihiling na ma-extradite. Ito yun yung tao. Yan. So ito'y maaaring, halimbawa, ang humihingi ay Amerika. Yan, Po pwedeng citizen ng American citizen din. Kasi nandun yung kaso. Halimbawa, Juan de la Cruz, isang US citizen pero nasa Pilipinas, hihilingin nilang maiuwi sa Amerika. Dahil nandun yung kaso. Yun, paano na halimbawa, isang Pilipino, Juan de la Cruz, pero may usapin sa iba, halimbawa, doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ganun din. Ayun. So, sumasaklaw ito sa lahat ng may kasong nawala sa Pilipinas at kailangan litisin sila sa ibang bansa. Okay. Eto na. Ang panuntunan po ay sumasaklaw sa lahat ng extradition proceedings, kabilang ang mga kahilingan sa warrant of arrest, hold departure order at bail. Okay. Ibig sabihin, aarestuhin mo pa lang pala dyan, dapat susundin mo na yung ay mga alituntunin, mga panuntunan. Yes. Eto, papayagan lamang ang extradition kung ang ginawang pagkakasala ay may kaparusahan sa parehong batas ng Pilipinas at ng humihiling na estado. Ito po yung tinatawag na double criminality. Pero hindi naman kailangan na pareho ang terminolohiya, basta ang kilos at krimen ay ng parehong bansa. Ibig sabihin, may pares tayong umiiral na batas. Okay. Kung ang extradite ay maglilingkod ng sentensya sa dayuhang estado, papayagan lamang ang extradition kung ang parusa ay hindi bababa sa 6 na buwan.
Eto ang proseso paano gagawin. Yan, yung pamamaraan. Okay. Kapag daw po ang sekretary ng DOJ o sino mang itinilagang State Counsel ay nagsubmit ng verified petition sa extradition court, kapag naisampa na, ang korte, eto, pakinggan nyo Oo. korte, hukuman, ang magkakaroon po ng exclusive jurisdiction sa kaso. Ang ibig sabihin dyan, hindi po hindi DOJ. Talagang korte. Korte. Hindi katulad na sinabi nila dun sa kaso ng dating Pangulo, kami ang judicial authority. Oo. Hindi. Korte. Ang petisyon ay dapat maglaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentong verified at sertipikado ng diplomatikong opisyal na humihiling na bansa. Halimbawa, dapat certified ng requesting country. So, dapat didinggin mo na sa local court pala, no? Hindi Yes. direkta. Okay. Oo. Kahit na yan ay hinihiling ng Interpol, Totoo. ng mga bansang kung ano pa man. Oo. Ang proseso niyan ay ang warrant dapat sa lower court magbumula. Yung Ayun. pag-aresto, yung kautusan ng pag-aresto. Okay? Ayan, eto pa. Mm. Halimbawa, meron kang kaso, ipapa-extradite ka. Oo. Diba sinabi, Jen, may kaso ka sa Amerika doon ka didinggin. Yan. Aarestuhin ka namin. Teka muna, pwede kang mag-file ng appeal. Maaring kang maghain ng appeal sa Court of Appeals na magpapasya sa loob ng 70 araw. Within 90 days. Hindi ka agad-agad na may So, didinggin ka muna sa local court. sa Court of Appeals. Yes. Ng bansang kinaroroonan mo. Dito sa Pilipinas kasi rules dito yan Hindi lang yung pwede ka nga magpiyansa Kung halimbawa, nasa ibang bansa naman, tayo naman ang humihiling. Halimbawa, Uncle Sam ng Amerika, may kasong kinakaharap sa Pilipinas, dapat sa Amerika, didinggin din muna nila yon, di ba? Ganun pala. Ganun talagang patakaran. Hindi mo basta-basta mapapunta sa Pilipinas yan. Hindi basta-basta makukuha.